Ang kwento ay nagsimula isang araw bago nito. Si Lucy ay lilipad pa uwi sa Hawaii para sa bakasyon sa tag-init. Kasama niya ang kanyang mga tauhan. Ang kanyang matalik na kaibigan na si Kate, pagkalapag nila, hinatid ni Lucy ang kanyang 3 kaibigan sa bahay ng kanyang pamilya. Isa itong estruktural at liblib na bahay. Itinayo mismo sa isang bangin. Sa likod, may isang infinity pool na nakatayo, na mapanganib malapit sa gilid. Mukhang isang pangarap na lugar. Nang gabing yon, lumabas si Hannah sa balkonahe para sa sariwang hangin. Bumaba siya ng hagdan. Pinindot niya ang isang switch. Habang bumabaha ang mga ilaw sa lugar, hindi mapigilan ni Hannah ang paglalakad papunta sa gilid ng pool. Marahan niyang sinaboy ang tubig. Bamantong hininga siya, iniisip. Ngayon ay isang tunay na bakasyon ito. Sakto, isang chimpanzee ang lumitaw sa likuran niya. Ang pangalan niya ay Ben. Siya ang alagang chimpanzee ni Lucy. Sa totoo lang, parang pamilya na siya. Pero ngayong gabi, may kakaiba kay Ben. Nakatayo siya sa gilid, nakatitig sa tubig. May kakaiba at hindi masabi na takot sa kanyang mga mata. Kinailangan ni Hannah na tawagin ang pangalan nito ng ilang beses. Sa wakas, dahan-dahan niyang inikat ang kanyang ulo. Inabot niya ang kamay ni Hannah para makipagkamay. Pero pagkalipas ng ilang segundo, biglang hinigpitan ni Ben ang palso ni Hannah. Ang kanyang pagkakahawak ay nakakatakot at napakalakas. Sa kabutihang palad, isang malakas na sipol ang bumulong sa ere sa tamang oras. Pumasok ang tatay ni Lucy na si Adam. Bingi siya. Nag-type si Adam ng paliwanag sa kanyang telepono. Sabi niya, masyado lang na-excite si Ben. Medyo nainis siya nang makilala niya ang mga estranghero. Gumawa siya ng oras para sa bed gesture. Pagkatapos ay inilayo niya si Ben. Ibinalik ni Adam si Ben sa kanyang hawla. Pero sa loob, natagpuan niya ang bangkay ng isang mongoose. Mukhang pinatay ito ni Ben. Nagbiro si Adam tungkol sa pakikipag-away ni Ben sa mga kapitbahay. Pero nanatili siyang kalmado. Habang sinusuri siya, nakakita si Adam ng bakas ng kagat sa braso ni Ben. Inalo niya sandali si Ben. Pagkatapos ay nilock niya ang hawla. Kinuha niya ang patay na mongoose at inilayo ito. Kinabukasan, hawak ni Adam ang bag. Sinabi niya kina Lucy at sa kanyang kapatid na si Aaron. Ano ang nangyari? Isang mongoose ang nakapasok sa hawla ni Ben, pero naayos na niya ito. Para lang makasiguro, tinawagan niya ang veterinaryo, si Dr. Doug Lambert. Opisyal nang nagsimula ang bakasyon ng lahat. Pagsapit ng gabi, dumating si Dr. Lambert sa hawla dala ang kanyang mga gamit. Binuksan niya ang pinto at pumasok, na walang kamalay-malay. Naghanda si Lambert ng hiringilya. Isang shot lang ang kailangan para matulungan si Ben. Pero nang lumingon siya, wala na si Ben. Pero si Ben ay nagtatago sa kailaliman ng dilim, humihingal ng malalim. Pinulot niya ang paboritong teddy bear ni Ben. Sinabi niya ito, sinusubukang hikayatin itong lumabas. Inabot ni Ben ang kamay para sa laruan. Pero sa isang iglap, isang nakakatakot na puwersa ang sumabog. Hinayla ni Ben si Lambert sa kailaliman ng kadiliman at pinatay ito. Samantala, si Kate ay nasa sala, nag-scroll sa kanyang telepono. May narinig siyang ingay sa likuran niya. Lumingon siya at nakita ang teddy bear na nakapatong sa mesa na nakaharap sa kanya. Lumapit siya at kinuha ito. Inakala niyang naglalaro lang ng taguan si Ben. Talaga nga, biglang sumulpot si Ben sa ibabaw ng mesa. Pero mukhang wala sa sarili si Ben. May naramdaman si Kate na hindi maganda. Dali-dali niyang binuksan ang pinto at umatras papunta sa hagdanan. Nang makitang papalapit si Ben, sinigawan ni Kate si Lucy. Nagmakaawa siya na bumaba agad. Sa pamamagitan ng pintuang salamin, nakakatakot ang itsura ng mukha ni Ben. Pagdating ni Lucy, nawala na si Ben. Iginiit ni Kate na baliw si Ben. Pero nagduda si Lucy. Hanggang sa makita niya ang patak ng dugo sa teddy bear. Ngayon, masama ang kutob niya tungkol dito. Bigla, narinig ang sigaw ni Hannah mula sa malayo. Sumugod ang grupo papunta sa pinanggalingan ng tunog. Nakarating sila sa tabi ng pool. Nakita nila si Ben na nakikipagtalo kina Nick at Hannah. Malakas na sinigaw ni Lucy ang pangalan ni Ben. Noon lang umikot si Ben. Agresibo niyang kinabog ang kanyang dibdib. Natarante si Lucy at tinanong si Ben kung ano ang problema. Naramdaman ni Nick na masama ang sitwasyon. Napagpasyahan niyang hulihin si Ben gamit ang lubid mula sa kalapit na toolbox. Maingat niyang binuksan ang kahon. Biglang tumugtog ang malakas na musika. Agad na ikinagulat ni Ben ang matinis na tunog. Natarante si Nick at hindi mahanap ang off switch,
Dinampot niya ang maingay na laruan at inihagis ito sa bangin. Tumigil ang musika. Bumalik si Nick sa paghahanap ng lubid. Gumawa siya ng loop gamit ito. Samantala, marahang inalo ni Lucy si Ben. Sa wakas ay tila medyo nakawala si Ben mula rito. Dahan-dahan siyang yumuko kay Lucy para yakapin. Kinuha ni Lucy ang lubid, iniabot ni Nick sa kanya. Isinuksok niya ito sa leeg ni Ben. Ngunit lalo lamang itong nagpagalit sa kanya. Nagsimula siyang sumigaw na parang baliw. Pakiramdam ng grupo ay walang magawa. Nang sandaling yon, sumugod ang kapatid ni Lucy na si Aaron. Sabi niya ay hindi ito gumagana. Kailangan nilang tawagan agad si Dr. Lambert o ang kanilang ama. Sumigaw si Hannah mula sa gilid. Wala bang baril para hawakan ang may sakit na hayop na ito? Agad na gumanti si Lucy sa kanya. Kinuha ni Kate ang kanyang telepono at tinawagan si Dr. Lambert. Sa kanilang pagkagulat, nagsimulang tumugtog ang ringtone ni Lambert sa malapit. Napagtanto nila ang isang nakakatakot na katotohanan. Nandito na si Dr. Lambert. Ngunit ngayon ay wala na siya. Bago pa nila ito maproseso, isang baliw na si Ben ang pumili ng tamang daan sa lubid. Sumugod siya diretso kay Aaron, na pinakamalapit. Ibinaon niya ang kanyang mga ngipin sa binti nito. Tumingin si Hannah sa labasan. Tumakbo siya para dito, ngunit agad siyang pinigilan ni Sharp-Eyed Ben. Nang makita ito, sumigaw si Nick, tumalon sa pool. Hindi marunong lumangoy si Ben. Isa-isa, sumisid sila sa tubig. Dahil sa sobrang takot, lumunok silang lahat ng tubig at nabulunan. Nasa malubhang kalagayan si Aaron. Pinunit ni Nick ang kanyang damit at ibinalot ito sa kanyang sugat. Isang pansamantalang tourniquet lamang ito. Bigla, napagtanto ni Hannah na maaaring may rabies si Ben. Iyon ang dahilan ng hydrophobia, takot sa tubig. Ibig sabihin, malamang na nahawa rin si Aaron, kung hindi siya mabakunahan sa loob ng 48 oras. Narinig ng lahat ng iba ang kanyang pagsigaw para humingi ng tulong. Nakatayo si Ben sa gilid, tahimik na naghihintay sa kanyang sandali. Sinuri ni Lucy ang kanyang paligid. Alam niyang hindi sila maaaring manatiling ganito magpakailanman. Palala ng palala si Aaron bawat minuto. Kaya dahan-daang inanad ni Lucy ang daan patungo sa gilid ng pool. Sinuri niya si Ben na hindi kalayuan. Pabagabag siyang bumaba. Sinulyapan lang siya ni Ben. Hindi siya umatake. Dahan-daang nagsimulang gumapang si Lucy. Dumampot siya ng isang inflatable raft malapit sa toolbox at itinulak ito sa tubig. Ngayon ay may ligtas ng lugar si Aaron para lumutang. Nakita ni Lucy ang kanyang pagkakataon. Sinulyapan niya muli ang telepono. Nakatayo ito ilang talampakan lamang ang layo mula kay Ben. Humakbang si Lucy ng ilang hakbang pasulong. Unti-unti siyang lumapit sa telepono. Biglang tumunog ang telepono. Muling nabaliw si Ben. Umakyat din si Kate. Sinigawan niya si Ben para ma-distract ito. Habang sumusugod si Ben, sumisid siya sa tubig. Ibinigay nito kay Lucy ang bintana para kunin ang telepono. Pero basag ang screen, hindi gumagana ang mga buton. Buti na lang at nakakonekta ang naunang tawag. Sina Drew at Brad pala, ang mga kasama sa eroplano. Nang marinig nila ang paghingi ng tulong ni Kate, inakala nilang isa itong kalokohan. Dinampot ni Hannah ang telepono at hinampas sila. Walang anuman, sumugod si Ben sa kanya. Nahawakan niya ng mahigpit ang buhok ni Hannah. Malubha ang sugat ng kanyang anit. Nahulog si Hannah sa tubig para makatakas. Sa kasamaang palad, nahulog ang telepono sa tubig. Agad itong pinatay ng tubig. Nang magsimula silang mawala ng pag-asa, may narinig silang boses mula sa tablet ni Ben. Tay, paulit-ulit itong sinasabi na pagtanto ni Lucy na hindi na si Ben ang chimpanzee sa harap nila. Samantala, naging matagumpay ang paglulunsad ng libro ni Adam. Nakapila ang mga tao para sa kanyang autograph. Pagkatapos, nakatanggap si Adam ng text. Ang sample ng mongoose, ipinadala niya. Nagpositibo sa rabies. Pero dapat ay walang rabies sa Hawaii. Kailangang magparitest ang laboratorio para 100% sigurado. Nagpadala si Adam ng mabilis na pasasalamat. Pagkalibre niya, tinawagan niya sina Lucy at Aaron, pero walang sumagot. Pagbalik sa bahay, sumakay muna ang grupo sa ilang pool floats. Tumingin-tingin si Kate sa paligid. Wala na si Ben. Sinabi niya sa iba na malinis na ang baybayin. Wala silang ideya kung gaano nakatagal ang lumipas. Nagsisimula ng magkalagnat si Aaron. Kailangan niya ng tulong medikal. Mabilis. Naglakas loob si Lucy at lumabas ng pool. Gumapang siya patungo sa labasan.
Ayaw ni Kate na mag-isa siyang pumunta, kaya sumunod siya. Naisip nilang mas malakas pa rin sila nang magkasama. Umakyat sila sa hagdan papunta sa balkonahe. Wala pa ring senyales ni Ben. Binuksan nila ang pintong salamin at pumasok sa sala. Nakita nila ang isang teleponong nakasaksak at nagcha-charge. Pag-abot ni Lucy dito, hindi sinasadyang natapakan niya ang remote ng TV. Umalingaw-ngaw ang TV, ginaisang si Ben, na nagkukubli sa dilim dahil sa ingay. Binaba nila ang telepono at nagmamadaling pumunta sa isang kalapit na aparador. Sa pamamagitan ng mga slots, pinanood nila si Ben na nababaliw sa TV. Nagulat sila sa karahasan ng pag-atake. May nabangga sila at agad itong narinig ni Ben. Sumiksik sila papasok sa likod ng aparador. Nasa pinto na agad si Ben. Sumalpok siya sa mga slots, buti na lang at napigilan nila ang kanilang hininga. Nanatili silang nakakulong sa sulok at hindi sila nakita ni Ben. Naglakad-lakad si Ben. Pagkalipas ng ilang sandali, gumapang muli si Lucy papunta sa telepono, nahawakan niya ito, ngunit may umalingaw-ngaw na ingay. Bumaba si Ben at sinimulang hampasin ang paligid ni Lucy. Mabuti na lang at tumalon si Kate papasok at hinayla pabalik si Ben. Tinulungan niya si Lucy na makalabas ng sala. Isinara nila ang pinto, at nanatili si Ben sa sala.sa kabilang panig. Nakatayo lang si Ben doon, nakatitig sa kanila mula sa salamin. Halos malungkot ang itsura niya. Pagkatapos, wala nang ibang nagawa si Ben kundi itigil ang ginagawa niya. Dahan-dahan siyang umatras palayo sa pintuang salamin. Pinanood nilang dalawa si Ben habang huminto at malakas na hinampes ang sahig. Naramdaman ni Lucy na parang may nangyayaring hindi maganda. Sumugod si Ben sa pintuang salamin. Dumiretso siya sa salamin at biglang pumasok sa loob. Sa sobrang takot ni Kate, natalisod siya at nahulog sa hagdan. Kumuha siya ng mabigat na bato para sa landscaping at natumba siya hanggang sa mamatay. Pagkatapos ay inihagis niya ito sa likod ni Lucy habang sinusubukan nitong tumakas. Hinampes niya si Lucy sa lupa. Nang makita ito mula sa tubig, sumugod si Hannah papunta sa pampang. Kumuha siya ng lubid na malapit dito. Mabilis niya itong itinali sa leeg ni Ben. Umatras siya dala ang lahat ng dala niya. Ito lang ang pumipigil kay Ben na makagat si Lucy. Galit na galit, inikat ni Ben ang kanyang ulo. Agad niyang inilipat ang kanyang target. Nagbigay ito ng pagkakataon kay Lucy na makatakas. Sakto lang ang paglubog ng dalawa sa tubig. Kapwa sila humawak sa lubid. Itinapat nila ang kanilang mga paa sa gilid ng pool. At hinayla ng malakas ang lubid. Si Ben ay may matinding takot sa tubig. Habang kinakaladkad siya patungo sa gilid, lumaban si Ben ng buong lakas. Nakawala siya sa kanilang hatak. Sa galit, sumigaw si Ben at pinaghahampas ang lubid. Muling tumigil ang magkabilang panig. Pagkatapos ng mahabang panahon, isang makina ang umugang sa labas ng gate. Dumating sina Drew at Brad sa pinangyarihan. Ngunit wala silang makitang tao pagpasok nila. Sa halip, nakita nilang magulo ang sala. Pumunta si Drew sa kwarto ni Lucy. Nakita agad siya ni Ben. Walang pag-aalinlangan, pinunit ni Ben ang panga ni Drew. Isang nakakakilabot na sigaw ang narinig ni Brad. Pero hindi nito lubos na pinatunog ang alarma ni Brad. Lumabas siya papunta sa balkonahe. Nakita niya ang grupo na nagkukumpulan sa pool. Tuwang-tuwa, sinigawan ni Brad si Drew na lumapit. Ang kanyang mga sigaw ay nagising ang iba pa sa tubig. Desperadong sinabihan siya ni Lucy na tumahimik. Ngunit sa sumunod na segundo, lumitaw ang anino ni Ben. May napansing kakaiba si Brad sa lupa. Kinuha niya ito at napagtanto na ito ay isang buto. At si Ben ay nakatayo sa likuran niya. Agad niya itong hinarap. Kumuha siya ng pala at nagwala kay Brad hanggang sa tumigil ito sa paggalaw. Sa wakas ay naglakas loob si Hannah. Tumakbo siya papunta sa balkonahe. Pinanood si Ben na binabayo pa rin si Brad, tumakbo siya papasok. Kinuha niya ang susi ng kotse at lumabas. Mabilis siyang sumakay sa driver's seat. Padabog niyang isinara ang pinto. Ngunit sa kanyang pagkagulat, hindi gumagana ang susi. Tumingin siya at nakita ang isa pang kotse na nakaparada sa malapit. Nakuha niya ang maling susi sa sobrang takot. Paglabas niya, nakita niya si Ben na nakaharang sa kanyang daan. Kinailangan ni Hannah na bumalik sa kotse. Inilock niya ang mga pinto. Pagkatapos, tumawag siya ng 911. Biglang nahawakan ni Ben ang mga susi ng kotse. Pinindot niya ang unlock button. Pero mabilis si Hannah at manu-manong inilock ang pinto. Nang mapagtanto niyang dead end na ito, nawala si Ben. Pagkatapos, bumukas ang trunk.
Alam ni Hana na nasa problema siya. Binukas niya ang pinto para kumatok, pero nahawakan siya ni Ben pabalik, malupit niya siyang itinulak papasok sa kotse. Umalingaw-ngaw ang kanyang mga sigaw sa garahe. Ngayon, ang tanging natira ay si Lucy at ang sugatang si Aaron. Hinaplos ni Lucy ang ulo ng kanyang kapatid habang sinusubukang aliwin siya, pero masyadong mahina si Aaron para magsalita. Determinado na tapusin ito, nagpa siya si Lucy na sumugal. Gapang siyang lumabas sa balkonahe. Nakakatakot ang katahimikan sa paligid niya. Sa sobrang takot niya ay aksidente niyang natapakan ang mga basag na salamin. Pagkaraan ng ilang segundo, sumugod palabas si Ben. Sa sandaling yon, may humantong kotse sa labas. Tumigil si Ben at umakyat sa mataas para tingnan kung sino yun. Si Adam pala yun. Nakita niya ang bahay na wasak na wasak. Nang kumuha siya ng larawan mula sa sahig, lumitaw si Ben sa likuran niya. Pero walang narinig si Adam. Buti na lang at dumating si Lucy para akitin si Ben palayo. Pero nahuli ni Ben si Lucy. Kakatwa, hindi niya agad ginawa ang lahat para patayin siya. Sa halip, hinawakan niya ang kamay nito. Napagtanto ni Lucy na baka may nararamdaman pa rin si Ben para sa kanya, pero pagkalipas ng ilang segundo, pinitik niya ang mga daliri nito. Kinamot ni Lucy ang sugat ni Ben, kaya naman sumilip ito sa ilalim ng kama. Paglapit ni Ben, lumitaw si Aaron at inalis ang atensyon nito. Hinawakan niya si Aaron at hinaplos ang likod nito. Sumugod si Lucy para tumulong. Nagharap ang magkapatid at si Ben sa balkonahe para sa huling pagkakataon, pero mabilis na hinarap muli ni Ben si Lucy. Nang malapit na niyang punitin ang mukha nito, isang pamilyar na sipol ang tumunog. Napahinto nito si Ben sa kanyang paglalakad. Sa wakas ay naabutan na rin siya ni Adam. Nakita ni Ben si Adam at sumugod, ibinaon ang kanyang mga ngipin sa binti nito. Inihampas ni Lucy ang isang pala kay Ben. Ngunit nabali ito, at hinampas siya ni Ben sa lupa. Umusag si Adam para labanan muli si Ben. Pero masyadong malakas si Ben at mabilis niya itong natamba. Dahil nakataya ang buhay ni Adam, sumigaw ang magkapatid para makuha ang atensyon ni Ben. Dumakat si Adam ng isang bote ng alak, binasag ito. At ibinagsak ang tallest na baso sa dibdib ni Ben. Nanghina si Ben sa sakit. Habang nagkukumpulan silang tatlo, tumayo muli si Ben. Sumugod siya kay Lucy, na nakatayo malapit sa kanya. Nag-agawan sila at bumangga sa rehas ng ikalawang palapag. Agad na tumugon si Adam at hinawakan ang kanyang palso. Nawala ng balanse si Ben at natamba. Malakas siyang bumagsak sa isang sirang kahoy na tulos at agad na namatay. Dumating ang mga pulis at mediko. Isinugod si Aaron sa ospital. Nakatayo sina Lucy at Adam sa harapan ng bakuran, pagod at buhay.